Nagsisimula ang pelikula sa Bucharest, kung saan si Ali Gorski, isang gunnery sergeant sa US Marines, ay naka-assign bilang security para sa isang diplomatic convoy. Ang ambasador ay nasa lead vehicle kasama ang kanyang batang anak na si Nira. Nakatingin si Ali sa tree line at agad niyang napansin na may mali, may mga galaw sa kagubatan na sumusunod sa kalsada, masyadong organisado para maging mga sibilyan. Agad siyang nag-radio sa kanyang commanding officer, ngunit sinabihan siyang huwag kumilos dahil wala pang kumpirmadong banta. Hindi pa niya lubusang napoproseso ang utos na iyon nang biglang tumama ang unang RPG sa lead vehicle at sumabog ito sa isang napakalakas na apoy. Nagkagulo ang buong convoy. Isang pang-rocket ang tumama sa isa pang sasakyan, at lumabas mula sa tree line ang isang sanay na grupo ng mga mercenaryo, agad nagpaputok sa lahat ng gumagalaw. Direktang hinarap sila ng commanding officer ni Ali at nagawa niyang lumaban ng sapat upang makabili ng oras, nakapatay ng ilang attackers bago siya tuluyang tamaan ng nakamamatay na bala sa malapitan. Mabilis na kinuha ni Ali ang ambassador at dinala ito sa sasakyan kung saan naghihintay si Nira. Halos napabagsak na niya ang karamihan sa mga umaatake nang tumama ang huling rocket. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon si Ali sa ere at nawala ng malay. Pagkagising niya, mag-isa na siya. Wala na ang ambassador, si Nira, at karamihan sa kanyang unit. Nabigo ang misyon, at nang dumating ang panahon ng pagsisisi, sa kanya napunta ang sisi. Siya ay dishonorably discharged. Higit pa roon, hindi siya nakadalaw sa libing ng sarili niyang kapatid dahil sa misyon, at ang bigat ng pagkawala ay nananatili sa kanya na parang sugat na hindi naghihilom. Nagtungo siya sa New York at hinanap ang kanyang tiyuhin na si Peter, na nagtatrabaho sa Carrington, isang marangyang residential hotel sa Manhattan. Nakiusap siya rito na tulungan siyang makahanap ng kahit anong trabaho, anumang paraan para magkaroon ng kita habang iniisip niya ang susunod niyang hakbang. Sinabi sa kanya ng tiyuhin na may bakanting posisyon sa hotel at ibinigay ang address. Binanggit din ito, nang may paghingi ng paumanhin, na ang kanyang bayaw na si John at ang dalawang anak nito ay nakatira sa parehong gusali. Pagkatapos, maingat nitong tinanong kung bakit hindi siya nakadalaw sa libing. Inubos ni Ali ang iniinom niya at sinabing may ibang plano ang Marine Corps para sa kanya noong weekend na iyon. Ilang araw matapos iyon, dumating siya sa Carrington na nakasibilyang damit at sumakay ng elevator. Doon niya nakilala ang kanyang katrabaho na si Boris, na nagpupunas pa ng katawan matapos maligo nang dumating siya. Ibinigay nito ang uniforme ng hotel at sinabing swerte siya. Sa susunod na 2 araw, maintenance period ang nakaschedule kaya walang aktwal na trabaho, at may holiday run pa na nangangahulugang 1 buong linggo pa bago magsimula ang tunay na trabaho. Nagpasalamat siya, nagsuot ng uniforme, at halos agad na nakahulog ng bag ng isang bisita pagdating, ngunit nasalo niya ito bago pa tumama sa sahig. Unti-unti siyang nakaangkop sa galaw ng lobby. Nakasalubong niya ang isang residente na si Mrs. Hirsch, isang matandang babae na ang asawa, si Berland, ay nagpapagaling mula sa stroke sa ground floor. Halos agad na binanggit ni Mrs. Hirsch na marami na siyang narinig tungkol kay Ali mula sa kanyang kapatid na si Ali Stoss. Nagtaka si Ali kung paano kilala ng babaeng iyon ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Hirsch na tumira ang kanyang kapatid sa gusaling iyon sa loob ng ilang panahon at nandito pa rin si John at ang mga bata. Diretsyong pumunta si Ali kay Peter at kinompronta ito kung bakit hindi niya sinabi ang tungkol doon. Walang maayos na sagot si Peter. Umakyat si Ali at kumatok sa pinto ni John. Pagbukas nito, kitang-kita ang tunay at hindi mapigil ang pagkagulat sa mukha niya. Susubukan sana niyang magsabi ng malugod na pagbati, pero halatang tensyonado na si Ali. Iniisip niyang sinadya ni John na ayusin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Peter. Bago pa nila malampasan ang awkward na sitwasyon, biglang kumari papalabas ang pusa ng pamilya sa bukas na pinto. Hinawakan ni Lily, ang anak na babae ni John, ang kamay ni Ali at sinabi na kailangan nilang hulihin ang pusa bago ito tuluyang mawala sa loob ng gusali. Sumama rin si Max, ang anak ni John, sa paghahanap matapos siyang bantaan ni Lily na isusumbong siya sa kanilang ama tungkol sa sigarilyo. Ilang sandali silang naghanap sa mga pasilyo ng Carrington hanggang sa makita nila ang pusa na naipit sa isang utility shaft. Itinali ni Ali ang isang fire hose sa isang tubo, bumaba gamit ito, at nakuha ang pusa. Tinitigan siya ni Max at Lily na parang isa siyang taong gawa lamang ng kanilang imahinasyon. Tinanong ni Lily kung sasama si Ali sa kanilang hapunan sa Pasko. Nag-alinlangan si Ali. Direktang nakiusap si John, sinabing malaking bagay iyon para sa kanila, na kailangan ng mga bata ang koneksyon, at gusto niyang ayusin ang relasyon nila. Pumayag si Ali at umuwi upang magbihis. Nang gabing iyon, patapos na si Peter sa trabaho.
Aayusin na lang niya ang microwave sa unit ni Mrs. Hirsch at tapos na siya. Naabutan siya ni Bors sa loob pa rin ng gusali at inalok siya ng inumin para sa holiday. Tinanggap ito ni Peter. Nagbuhos si Bors ng inumin, ngunit imbes na ibigay ito, bigla niya itong ipinukpok sa ulo ni Peter. Bumalik siya para kumuha ng martilyo at paulit-ulit na hinampas si Peter hanggang sa mamatay ito. Habang nililinis niya ang dugo, narinig niya ang elevator at paglingon niya, nandoon si Ali. Nagkatitigan sila. Dapat ay naka-day off si Ali. Sinabi niya na magpapasko siya kasama ang kanyang bayaw. Binanggit din niyang nakaayos na ang hapunan niya. Binati siya ni Bors ng magandang gabi kasama ang pamilya at pinanood siyang umalis. Sa labas ng pangunahing pasukan, huminto ang isang madilim na pulang sasakyan. Bumaba mula rito ang isang grupo ng armadong kalalakihan, pinangungunahan ng isang lalaking nagngangalang Victor Dubois. Isa si Bors sa kanila, siya ang matagal nang nasa loob bilang kanilang advance operative, binago niya ang front entrance, pinutol ang power grid ng gusali, at hinadlangan ang lahat ng cellular at radio signal sa loob at paligid ng Carrington. Biglang nagdilim ang buong gusali. Dumating si Ali sa apartment ni John dala ang hapunan. Ipinakita ni Lily ang guhit na ginawa niya ng kanilang dalawa at isang litrato niya kasama ang kanyang ama. Napansin ni Ali ang larawan ng kanyang kapatid sa refrigerator at bigla siyang natahimik. Tinanong niya si Lily kung nasaan si John. Sinabi ni Lily na palagi itong abala sa trabaho. Habang naghihintay, sinubukan ni Ali na ibigay kay Lily ang init at pag-aaruga na matagal na nitong kulang mula nang mamatay ang kanyang ina. Ngunit nagkagulo ang hapunan ng aksidenteng matapan ni Lily ang mint sauce, ang recipe ng kanyang ina na hindi na mapapalitan, at napaiyak siya dahil dito. Sinubukan ni John na ayusin ang sitwasyon ngunit nauwi ito sa pagsigaw kay Max, na agad namang sumagot, "Hindi kami tinatrato ng nanay ko na parang galit siya sa amin." Pumasok si Max sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Humingi ng paumanhin si John kay Ali. Nag-alok si Ali na kumuha na lang ng panibagong garapon ng sauce mula kay Mrs. Hirsch sa ibaba, para mabigyan ng sandali ang lahat na kumalma. Sa ibaba, naroon na si Victor kasama ang dalawa niyang tauhan sa apartment ni Mrs. Hirsch. Kinakausap ni Victor si Berland, ang matandang lalaking nasa wheelchair, tungkol sa mga painting. Sinabi niya kay Berland na dati siyang kilala bilang Eric bago niya ito pinalitan, at nagsimulang magsalita ng French habang diretsyong tinatanong kung saan nakatago ang artwork. Hindi sumagot si Berland, ni isang salita. Tumango si Victor kay Bors, na agad tumusok ng patalim sa binti ni Berland. Nang sumigaw ito at muling tanungin ni Victor, itinuro ni Berland ang isang pader, pagkatapos ay agad na nagbago at itinuro ang iba, bago tuluyang umamin na hindi niya talaga alam. Inutusan ni Victor ang kanyang mga tauhan na simulan ang pagwasak ng mga pader sa buong gusali. Samantala, sa apartment, nakatanggap ng tawag si John at lumabas sandali. Bumaba si Ali upang kunin ang sauce. Pagpasok niya sa apartment ni Mrs. Hirsch, nadatnan niyang patay na ang dalawa, binaril habang nakaupo. Sinubukan niyang tumawag sa pulis, ngunit nakajam ang signal. Nagsalita siya sa walang sumasagot na linya at nakita na lang niyang hindi ito makakonekta. Kasabay nito, sinalakay ng mga tauhan ni Victor ang apartment ni John. Pumasok sila na nakatutok ang mga baril at pinagbantaan sina John at Lily. Pumasok si Victor at sinabing hindi ito magtatagal. Samantala, nakatakas si Max nang hindi napapansin at nagtago sa ibang kwarto, sumisilip sa siwang ng pinto. Naabutan ni Ali si Bors sa lobby at sinabihan itong agad tumawag ng pulis dahil pinatay na sina Berland at Mrs. Hirsch. Ngunit may hawak ng baril si Bors sa likod niya at nakataas na ito. Biglang lumitaw si Peter mula sa likuran ni Bors at hinampas ito ng kahoy. Binaril ni Bors si Peter. Tumakbo si Ali. Agad na nilock ni Bors ang mga elevator ng malayuan at ipinaalam sa kanyang grupo na malaya si Ali sa loob ng gusali. Sinubukan ni John na makipag-ugnayan sa labas gamit ang kanyang telepono habang pinapanood siya ni Victor ng may lubos na kalmado. Sinabi ni Victor na huwag na siyang mag-aksaya ng oras sa pagtatago nito dahil nakajam ang buong gusali. Samantala, nakalusot si Max palabas ng apartment nang hindi napapansin at bumaba sa emergency stairs hanggang sa kalye. Nakakita siya ng police car na nakaparada sa gilid ng kalsada at nilapitan ang pulis, isang lalaking nagngangalang Wells, at ipinaliwanag ang lahat ng nangyayari sa itaas. Gumamit si Wells ng kanyang radyo at iniulat ang isang posibleng sitwasyon ng terorismo sa Carrington. Ibinigay niya kay Max ang radyo para makumpirma ng dispatch ang kanyang pangalan. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay si Victor. Tauhan ni Victor si Wells, nakaplano na talaga ang lahat ngayong gabi. Isa sa grupo ang muling humila kay Max pabalik sa loob ng gusali.
Samantala, nakipaglaban na si Ali at napatay ang isa sa mga tauhan ni Victor sa isang brutal na close quarters na enkwentro sa loob ng koridor ng hotel, binasag ang braso nito sa pintuan bago kinuha ang patalim at ginamit laban dito. Naabutan siya ni Max at ipinaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob ng gusali. Sinabi ni Ali kay Max, alam mo ang bawat lihim na pasilyo at service passage sa lugar na ito, kaya mahalaga ka. Tulungan mo akong mailabas ang pamilya mo. Pinigilan niya si Max nang tangka nitong magsindi ng sigarilyo. Agad silang kumilos. Nalaman ni Victor kung sino si Ali mula kay Boris. Binuksan niya ang service file nito sa laptop, isang decorated Marine Gunnery Sergeant, at ang nag-iisang tao sa kanyang grupo na nakatanggap ng Valor Commendation. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tulad niya ay nagtatrabaho sa lobby ng hotel. Gumamit siya ng building-wide pa system at direktang kinausap si Ali. Sinabi niyang sumuko na ito, kung hindi ay isa-isang papatayin ang pamilya ni John. Sumagot si Ali na nakatawag na ng pulis si Max bago pa ito napigilan ni Wells. Sinabi ni Victor na si Max ay nasa parehong kwarto niya ngayon. Napansin na ni Max ang hose ng tubig na ginagamit ng grupo ni Victor upang buksan ang vault na nakatago sa loob ng mga pader. Gumamit siya ng Morse code para makipag-ugnayan kay Ali, tinapik niya ito na parang simpleng ingay lamang, at sinabi na kailangan niyang putulin ang supply ng tubig sa gusali. Naiintindihan ni Ali ang Morse code, kaya agad siyang kumilos papunta sa main shoot-off. Pagbaba ng pressure ng tubig, agad nagpadala si Victor ng isang tauhan upang ayusin ito. Ngunit nakaabang na si Ali, hindi na ito nakabalik. Kinuha niya ang radyo nito at sinabi kay Victor na nababawasan na ang kanyang mga tao. Sumagot si Victor na tumatakbo ang oras para sa pamilya ni John. Sinabi ni Ali na alam niyang may isa pang access point para sa supply ng tubig at ibabalik niya ang pressure kapalit ng kaligtasan ng pamilya. Pumayag si Victor. Lumabas si Ali kasama si Wells papunta sa bubong at ikinonekta ang linya sa secondary tank. Samantala, nabuksan na ni Martinez ang vault, at naroon sa loob ang mga painting, agad nakikilos si Wells para patayin si Ali mula sa likuran sa sandaling mabuksan ang vault. Ngunit naunahan siya ni Ali, naaga niya ang baril nito at nabaril siya sa ulo bago pa ito tuluyang makalingon. Samantala, habang kinukuha ang mga painting mula sa vault, sinabi ni John kay Boris na ang pinakamurang piraso sa koleksyon ay nagkakahalaga ng $80 milyong. Nagbago ang ekspresyon ni Boris. Sinabi ni Victor sa kanila na ang kabuuang halaga ay $5 milyong lamang. Agad na naglabas si Boris ng granada, hinugot ang pin, at sinabi kay Victor na muling pag-uusapan nila ang hatian, 25% ng tunay na halaga o pasasabugan niya ang buong gusali. Agad pumayag si Victor, na tila walang kahirap-hirap, gaya ng isang taong may sariling plano na sa isip. Sa sandaling iyon, bumagsak si Ali mula sa kisame. Nakatutok ang baril niya kay Martinez, ngunit mabilis na dinakma ni Boris si Max at tinutukan ito ng baril sa ulo. Tumagal lamang ng 3 segundo ang tensyon bago nagpasya si Boris na mas gugustuhin niyang labanan si Martinez para sa mas malaking bahagi kaysa manatili sa ganoong sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si John sa tiyan. Inihagis ni Boris ang aktibong granada sa loob ng silid at tumakbo. Nagkanya-kanya ng takbo ang lahat upang makaiwas sa pagsabog. Dinala ni Ali sina Lily at Max kay John at sinabihang panatilihin siyang buhay. Pagkatapos, hinabol niya si Boris. Sa labas, pinalibutan na ng mga pulis ang gusali, mga tunay na pulis na rumspond sa distress signal na naipadala ni Ali sa pamamagitan ng fire alarm. Dumaan si Boris sa service tunnel. Natagpuan niya ang radyo ni Wells at napagtanto niyang napuksa na ni Ali ang ibang tauhan ni Victor. Ginamit niya ang frequency at nilinlang ang mga pulis sa main entrance, sinabing may isang mapanganib na babae na pababa sa hagdan sa likod niya. Pinuntirya ng mga pulis ang stairwell habang siya ay nakalusot palabas ng perimeter. Naabutan ni Ali si Boris sa tunnel. Naglaban sila gamit ang lahat ng natitirang lakas, una ay barilan hanggang maubos ang bala, pagkatapos ay suntok, siko, at lakas ng katawan. 2 taong sanay pumatay, parehong umaasa na lang sa natitirang lakas matapos ang mahabang gabi. Naibaba ni Boris si Ali sa sahig at pinigilan ito gamit ang kanyang bigat. Ngumiti siya. Sinabi ni Ali na ang mga wakas ay dapat masaya. Tumingin si Boris pababa. Ang granada na kanina pa aktibo, hinugot ang pin ngunit may delay ang pagsabog, ay nasa ilalim ng kanyang paa. Bigla itong sumabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, tumilapon siya diretso sa umiikot na blades ng overhead ventilation fan. Doon na siya tuluyang tumigil sa paggalaw. Makalipas ang ilang araw, paalis na si John at ang mga bata papuntang London habang nagpapagaling siya at nananatiling crime scene ang gusali. Hinarap sila ni Ali sa pinto.
Sinabi niya kay John na alagaan ang sarili at ang mga bata. Dagdag pa niya, kung kailangan nila siya, nandyan lang siya. Tumingin si John sa kanya sandali, dala ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang kapatid at ang mga taong nagdaan sa pagitan ng mga taon. Niyakap siya ni Lily. Hindi nagsalita si Max, ngunit tumanggo ito. Lumabas sila ng pinto at doon nagtatapos ang ating pelikula. Sana ay nagustuhan ninyo ang recap. Kung umabot ka hanggang dulo, huwag kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng magandang komento tulad ng palagi ninyong ginagawa. At para sa mga unang beses palang nanunood, mag-subscribe na sa channel para makita ang mga susunod pang recaps. Salamat!